Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Ako po si Lea Deriquito, ang hepe ng Advocacy and Policy Division ng NOAP. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang po sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong organikong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. O Diyos, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Ipinagpapasalamat po namin ang bawat araw, ang bawat pagkakataon at ang mga magagandang bagay na ipinagkaloob ninyo sa aming mga buhay. Naway patuloy po ninyo kaming gabayan at pagpalain upang maggamit po namin ang mga biyayang ito sa kabutihan ng iba at sa ikalalago ng aming mga pananampalataya. Itinataas po namin muli sa inyo ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang respeto sa sarili ay nagiging susi sa respeto ng iba. Maganda umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-23 sa buwan ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Napakabilis po, no? Parang huling Sabado na po ba ito? I think may isa pa. For November. Welcome po sa Season 6, Episode 47 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatunin pa lamang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po syempre sa Facebook. Huwag po natin kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa ating mga other programs pa po. Search lang po natin yung 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, check nyo nga po, tama po ba kayo napapakinggan? Nasa talapihitang 702 po tayo sa AM band. And of course, we love this part of our program. And ito po yung bahagi kung saan nakapagpasalamat po kami sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa aming radio ministry na Maunlad na Pilipino. At una na nga po dyan, ang ating well-wisher, si Ma'am Helen Arellano. Good morning po, with the heart. Mayroon pala taunang pagdiriwang ng NOAP. I think this is NOAP or the National Organic Agriculture Program. Maganda talaga ang programa, segment na Agri on Air. Sana talaga wag mawala ang magsasaka. At bago ko po makalimutan yan, belated happy birthday noong November 17. Thank you so much po. Belated happy birthday din po sa inyo. Noon naman po palang November 12. Thank you so much po sa inyong pag-iiwan ng mensahe. Ganyan din po, bumabati po sa ating naging panauhin noong nakaraang episode na si Ginoong Muhammad Yusuf Omar, si Ma'am Hana Abrea Omar. Thank you so much po to your support. Ganyan din po, magandang umaga, good morning, always listening. Share na from Epifanio, Salvador. Mula naman po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po, Maunlad na Pilipino. Happy birthday, Miss Ella. Wishing you more blessings. Ingat po kayo. Thank you so much po. Nung panahon na yun ay kakaiba kasi kinalakihan ko po, bulto po ng ating tag-ulan ay sa buwan ng Agosto. Talagang sumampa pa po ng Nobyembre. Kakaiba po talaga. Parang nag-aabang po dun sa mga, of course, ito yung pinagpapasalamat natin ang mga men and women sa likod po ng ating mga ahensya na punong abala po sa pagbabantay ng ating panahon. Maraming salamat po dahil sa inyong updates ay nakapaghanda po ang ating sambayanan. At sa pagpapatuloy po, magandang araw po
Maulad na Pilipino, happy birthday po. Wishing you more blessings. Thank you so much once again. At good morning po sa ating mga magsasakang Pilipino. Yan, good morning po mga beloved farmers and fishers watching from Rojas, Palawan. Mensahe po yan ni Alva Valdez Lagan. Thank you so much po for leaving your comment. Ganyan din po kay Sir Ronald Young. God is good all the time. Happy birthday, Ma'am Ella. More blessed years to celebrate. God bless you more. At wonderful and winnable Saturday. Mula pa rin po yan kay Sir Ronald Young para po sa lahat ng kanyang pagbati. Thank you so much po. Ganyan din kay Carmelita Julian Marcos Pablo. Good morning po. Belated happy birthday, sis. Ayun, November 17. Magka-birthday po tayo, ma'am. Belated happy birthday. Ayun, thank you so much po sa inyong mensahe. At I trust na kayo po ay nagdiwang ng masaya ninyong kaarawan kasabay ko. Kapiling ating mga nagmamahal sa buhay, ating mga kaibigan at pamilya. At patuloy po tayo. Siyempre, no, sabi ko sa inyo lahat po ng mga iniiwan yung mensahe, sinisikap po namin isa-isahin kasi siyempre, kayo po yung nag-effort na mag-type pa nito tuwing umaga. Napakaaga po ng ating program. Kay Jennifer Arili Cristalino sa tingin, magandang umaga po. Good morning po sa Diyos, ang papuri. Amen. Mula po kay Teodora Rodriguez, God bless sa mauna na Pilipino. Happy blessed birthday, ma'am. More birthdays to celebrate and God bless. Ayun na nga po, no? At mensahe pa po mula kay Ma'am Euforcina Bernardino. Good morning po. God bless us all. Watching from Dasmariñas, Cavite. Yan po, no? Thank you so much po. Diyan po na ninirahan ng aking pamilya. So, greetings po sa lahat ng mga taga lungsod ng Dasmariñas sa Cavite na if I'm not mistaken magdiriwang ng cityhood parang anniversary, tama po ba yung term? Basta yun po yung Paro-Paro Festival. Yun po ang isa sa mga pinakamakukulay na pagdiriwang ng na sa aking pagkakaalam, though hindi pa po ako nakanood personally, pero pag nakikita ko yung mga pictures, ang gaganda talaga sa paningin dahil syempre makulay po, no? Dahil yung, alam naman natin yung pakpak na mga paro-paro makulay yan. So, anyway, meron pa po tayo from City Norhana na sumusuporta din po sa ating panauhin last week. So, masayang-masaya po sila to have you over the program and we are also happy to have you over the program, Sir Muhammad Omar. Thank you so much po sa inyong panahon ng ito tungkol sa training of trainers po sa ating Farm Business School. Di ba po? May ganyan po tayo. Para po sa karagdagang impormasyon, pwede po tayo magtungo sa mga official channels ng Agricultural Training Institute. Ito po yung ating training arm sa DA or Department of Agriculture. At bumabati pa po, no, si Ma'am Nora Cancela. Good morning po. At blessed morning po. Happy birthday or belated happy birthday. More birthdays to come. God bless you. Mula kay Ma'am Janet Siriban Sarengo. Thank you so much po. At syempre bilang Nobyembre pa din po at sa susunod na linggo ay ang nalalapit na gawaing ito para po sa mga hindi nakatunghay ng unang pagsasahimpapawid po namin ng topic na ito. Nais po namin bahagi sa inyo muli ang tungkol sa kauna-unahang International Participatory Guarantee System. Ito po ang PGS Summit na gaganapin po next week. So more on that maya-maya lamang. Pero makasama po natin si Ma'am Lea C. Deriquito, ang hepe po ng Advocacy and Policy Division ng DA NOAP. Ito po yung programang nangangasiwa sa mga gawain po ng organic agriculture sa ating bansa. Ganyan din po si Ma'am Marie Chris or Ma'am Aleth Loquiao, the Development Management Officer po siya from the same program, of course, ang ating DA NOAP. And bukod po dyan, may abangan pa po tayo at ito po yung ating editorial. Kasama po si John Enriquez. Ayan po yung mga insights niyo po tungkol sa ating topics. Mamaya babahagi ko sa inyo kung ano po yung kanyang isi-share. Gayon din po yung ating mga regions on the go. Another segment po ito na nagko-cover sa mga
ano bang kaganapan mula po sa ating mga rehiyon. Hatid po yan mismo ng ating mga farmcasters. Nalalapit na nga po, no? Siguro na-excite na rin kayo kagaya ko because I think, next month, meron po tayong naka-schedule na gawain kasama po sila face-to-face para magkaroon tayo ulit ng mga alignment sa mga mensahe po na aming maibabato sa ating general public and of course sa ating mga farmers and fishers na happy po kami na to see each other and to learn from each other, yung mga best practices natin. Abangan po yung mga updates natin kaugnay ng nababanggit kong gawain yan next month. And of course, ang ating agri-history and Farmtastic Pinoys. Hatid po yan sa atin ni Imari Vergara and ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito weekly ang DAPRDP. Ito po yung Philippine Rural Development Project. Ayan po ang kabuuan, pero hindi yan mawawala. Ito pong ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin sa MNPI, batid ba ninyo? Trivia lang po, no, bago pa yung mismong segment na Agri-Trivia. Ito po, batid ba ninyo? In-adopt po namin to na parang kapareho po doon sa printed version. Yung printed version po na ito ay yung nililimbag din po ng aming tanggapan ni Ka John Enriquez. Ito po yung Agriculture and Fisheries Information Division. At ang limbag na ito ay ang ating monthly official newsletter ng DA Central Office na kung tawagin, nalilito po ako, no, pag binobosesan po natin yung mga Agi Trends or Agi Trends. Pero parang Agi kasi Agri yun hindi naman Agri Trends. Pero yun nga po, no, ay parang pag binobosesan ko siya, parang nababasa ko din siya na Agi Trends. But that is Agi Trends or Agi Trends. Magmi-meeting lang ko kami sandali. Pagmimitingan ho namin kung ano yung tamang nito, bigkas. Pero anyway, that could be found po yung mga repository po ng aming online copies. Kung hindi po kayo makadaan sa aming opisina at makakuha ng physical na kopya, meron po tayo sa DA website and da.gov.ph. So meron po tayo sa ating publications. Once again, that's Agi Trends or Agi Trends, ating official newsletter for the DA Central Office. Nandyan po yung ating mga compilation, monthly compilation ng ano ba yung updates natin, including yung mga success stories ng ating mga magsasaka at mangingisda. And syempre po, napahapyaw ko na po yung ating mga segments kung ano po yung aabangan natin for this morning. At syempre po, lingkod po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And ito na nga po yung sinasabi ko tungkol dun sa segment ni Ka John. Ito po yung tungkol sa ating pag-unveil ng agri-puhunan program ng DA. Ayun nga po, no, ang target po nito ay nasa 1.2 milyong ektarya ng low-cost credit and market support. Napakaganda po, no? So, for more information, or narito na nga po para sa bahaging yan, pakinggan po natin si Ka John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-23 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. May pag-usapan natin ang iba't ibang programa pa na makatutulong sa ating mga magsasaka. At dito, ang isang maganda ay yung tinatawag na Agri-Puhunan Program ng Department of Agriculture na tinatarget na pakinabangan na mahigit na 1.2 milyong ektarya ng mga lupain natin na tinataniman ng palay. At dito ay nilalayo na sa paglulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang programa ito ay nilalayo na tulungan ang mga rice farmers at mga members po ng mga agricultural cooperatives dito po sa buong bansa natin sa tinataniman nilang mahigit na 1.2 milyong ektarya. Yan po, ang laki, no? Yan po ang taniman natin ng palay. Ang programa ay nilalayan din na mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga mababang tubong pautang. Alam niyo po, mga nagpapautang dyan kung maningil po ng tubo, napakataas. Pero itong programang Agri-Puhunan ay mababa ang tubo. Ano po? At mabigyan sila ng tulong pinansyal at yung pong
nakahandang merkado para sa kanilang ani para sa dry cropping season ng 2024. Ngayon, ito yung nilalayan din na magbigay ng tinatawag ng mga pasilidad para sa pautang sa mahigit na 50,000 hektarya mga rice farmers at mga kooperatiba. Simula po sa pagtatayag ng mga kooperatiba sa ilalim ng National Irrigation Administration sa Upper Pampanga Lower Integrated System, yung UPRIS po, at yung Magat River Integrated Irrigation System o yung MARIS. At ang NIA, yung kanyang pamamaraan ay maglingkod sa Cordillera Administrative Region. Sa paglulunsad ng Agri-Puhunan Program ni Pangulong Marcos, ito'y sinabi niya, kaharap ang 5,000 magsasaka mula po sa Gimba, Nueva Ecija. 5,000 po yan. Alam niyo po, ang Gimba po ay isang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija na umuunlad po, lalo na lang sa mga taniman ng palay. At dito nga po, ipinaalam ni Pangulong Marcos na ang Department of Agriculture at ang Development Bank of the Philippines ay nagbigay ng kasiyakan na panguna po na 3 bilyon pisong pondo para maibigay yung tinatawag ng dalawang klaseng tulong. Una, yung mababang tubong pautang at pangalawa, yung subsistence allowance para sa mga magsasaka. Ibig sabihin po, sa panahon ng kanilang pagtatanim at pag-aani, meron silang matatanggap na allowance para po sa kanilang pamumuhay o pagkain sa araw-araw. Dito po, alam niyo po, sinabi rin dito ng inisyatibong ito ay ibigay ang pautang sa mga magsasaka para nga po mabili nila yung tinatawag ng mga binhi o ibang mga gamit pa sa pagtatanim ng palay. At yung insurance, mahalaga po yan para makapagbayad sila sa crop insurance. Mabigyan sila ng subsistence allowance, yung pangkain sa araw-araw, at yung iba pa mga bagay na kaugnay po sa pagtatanim ng palay. Nabanggit ko po itong bagong programang ito. Marami pong programa. Pero ibig sabihin, depende po sa mga sitwasyon. At ito yung natawag po ng Department of Agriculture, yung DA's Agri-Puhunan Program. At ang isang masasabi natin, una na makikinabang dito ay ang lalawigan ng Nueva Ecija, dito po sa bayan ng Gimba. Yan po isang magandang balita para sa atin na natitiyo kong pakikinabangan po dahil ang pagtatanim po ng palay sa ating bansa ay para pong team sa lalawigan ng Luzon. Sa Luzon, maraming lalawigan dyan. Kumbaga, isang team sila. Mayroon pong lalawigan ng Bulacan, maraming magsasaka dyan, nagtatanim ng palay. Nueva Ecija, yan po ba sa Bataan? Ano pa ba yung sa Luzon? Ibig sabihin, mga team sila na ang layo nila magtanim lamang ng palay. At ang nangyayari po dito, talaga naibigay sa kanila yung tulong na angkop sa panahon o sa yung uri po ng tulong na kinakailangan nila. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating mga kasama para magbigay ng mga balita para sa ating Regions on the Go. Ang ILD ay sumusulong sa outreach na nagbibigay ng mga serbisyo sa laboratory sa kabila ng malakas ng pag-ulan. Matagumpay na nagsagawa ng outreach activity ang Integrated Laboratories Division ng DA Ilocos Region sa San Emilio, Ilocos Sur noong October 30, 2024. Ang kaganapan ay naglalayong mapahusay ang kalaman sa agrikultura at magbigay ng suporta para sa mga lokal na magsasaka. Ang outreach ay naglalahok ng mahalagang serbisyo kabilang ang pagsusuri at rekomendasyon sa kalusugan ng hayop, pananim, lupa, at biological control agent at iba pang mga technical na serbisyo. Kabilang ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Regional Feed and Chemical Analysis Laboratory, Regional Crop Protection Center at Regional Soils Laboratory sa mga nagbigay ng libreng serbisyo para sa magsasaka. Ani ni Mayor Joey Warren Bragado ng San Emilio, nagbigay ng pasasalamat sa DARFO1, pinasalamatan ang ahensya sa dedikasyon nito sa pagtulong sa pagtugon ng mga hamon sa kinaharap ng mga lokal sa magsasaka. Mula sa Reyong Uno, ako si Reynalyn Gorospe, nag-uulat.
Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ng kauna-unahang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Summit na may temang Green Cities Reimagining Urban Spaces Through Agriculture sa unang Cagayan Valley Agri-Ugnayan na ginanap sa Isabela Convention Center, San Fermin, lungsod ng Kawayan, Isabela. Layunin ng nasabing pagtitipon na baguhin ang mga urban na lugar at ang mga magsasaka tungo sa makabagong kasanayan sa agrikultura na naaayon sa mga pangunahing estratehiya ng ahensya upang matiyak ang kanilang matibay na dedikasyon at pagtutulungan para mapalakas ang produksyon at makagawa ng mga dekalidad na produkto na makapagbibigay ng abot kaya, ligtas at madaling makuhang pagkain sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, Regional Executive Director Rosemary G. Aquino, ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagsasakatuparan ng vision ng DA na gawing moderno ang agrikultura. Sa keynote speech ni Undersecretary para sa High Value Crops Development Program, Sherry Marie Caballero, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Ginoong Carl Vincent Gapasin, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Coordinator, hinikayat nga ang mga kalahok na ipagpatuloy ang paggawa ng ligtas at abot-kayang pagkain para sa bansa. Dagdag pa riyan, dumalo ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan at ibinahagi ang kanilang mahahalagang kaalaman at karanasan sa makabagong agrikultura at mga kasanayan. Ibinahagi ni Ginoong Reden Velarde, Officer in Charge, Regional Manager ng Bureau of Plant Industry Regional Field Office No. 2, PQS Cagayan, ang kanilang tungkulin bilang regulatory arm ng Philippine Department of Agriculture sa mga usapin ng pag-import, pag-export at domestic movement, gayon din ang market access ng mga halaman at produktong halaman. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang Pangulo ng Cagayan State University, ASEAN Engineer Arthur G. Ibanez at mga kawani ng SUC. Ipinaabot naman ni Engineer James Cabildo, ASEAN Engineer, ang mga milestone at matagumpay na pagpapatupad ng iba't ibang interbensyon na ipinagkaloob sa universidad sa pamamagitan ng kagawaran. Samantala, bilang bahagi ng kaganapan, nagkaroon ng open forum na nagbigay daan sa mga dumalo upang magtanong, magbahagi ng mga issue at mga alalahanin na hinaharap ng sustainable agriculture at kung paano mapapanatili ang malawakang implementasyon nito. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Kaisel Castillo, nag-uulat. Matagumpay na naisagawa ang pagbubukas ng Organic Agriculture Trade Fair sa gitnang Luzon bilang pakikiisa sa 10th Organic Agriculture Month celebration na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, PGS pinalakas para sa bagong Pilipinas. Sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka o DA para sa Gitnang Luzon Organic Agriculture Program o OAP noong 11 ng Nobyembre na ginanap sa Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Sinimula ng pagbubukas ng Organic Agriculture Trade Fair sa isang ribbon cutting na pinangunahan ni Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr., Regional Technical Director Dr. Arthur D. Deirit. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 1030 nilabas noong 2015, ipinagdiriwang ang Organic Agriculture Month sa Pilipinas tuwing buwan ng Nobyembre. Layunin ng selebrasyon na ito na kilalanin ang kahalagahan ng organikong agrikultura at hikayatin ng mga magsasaka na magtaguyod ng kaunlaran upang mas mapaunlad ang agrikultura habang pinapangalagaan ang kalikasan at kalusugan ng publiko tungo sa ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat. Tampok sa Organic Agriculture Trade Fair ang iba't ibang organikong mga produkto gaya ng kape, fruit juice, mushroom chips, veggie noodles, brown rice, organic wine at iba pa mula sa Organic Farmers of District 6 ng Bulacan, Joyful Garden Farm Organic Farmers Association Incorporation mula sa Bulacan, Tarlac Organic Producer PGS Association Incorporation, San Juan PH at Nutri-Delight mula sa Pampanga, Alexander Ray Cortillo Jr. para sa Agri Balita Central Luzon.
DA Mimaropa, inulunsad ang kauna-unahang 1,000 hektaryang rice cluster sa Oriental Mindoro. Inulunsad ng DA Mimaropa ang kauna-unahang 1,000 hektaryang rice cluster sa bansa na kilala bilang BBM o Biga, Bayanan, Malad Cluster. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa mga barangay ng Biga, Bayanan 1 at 2 at Malad sa Calapan City. Pinangunahan ang BBM Cluster kick-off activity ng DA Mimaropa sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration Mimaropa, Oriental Mindoro Provincial Local Government Unit at Calapan City Agricultural Services Department na naglalayong palakasin at pahusayin ang produksyon ng palay at bigas sa rehiyon. Sa ilalim ng BBM Cluster, binigyan diin ang pagsasanib puwersa, koordinasyon at kooperasyon ng iba't ibang stakeholders na kinabibilangan ng mga nasabing ahensya. Ang mga benepisyaryo ng programa ay mga miyembro ng Farmers Associations at Irrigators Associations ng mga barangay Biga, Bayanan 1 at 2 at Malad na makatatanggap ng mga suportang interbensyon mula sa pamahalaan. Dagdag pa rito, binigyang halaga ng programa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka sa mas makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Layunin din ng rice cluster na ito na tiyakin ang mas mataas na ani ng bigas sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong teknolohiya at sapat na patubig. Samantala, dumalo at nagbigay ng suporta sa nasabing aktibidad sina Mr. Emerson Yago, Program Director for Clustering and Consolidation ng Department of Agriculture National Rice Program. Ipinabatid ng opisyal ang kahalagahan ng clustering at kung paano ito makakatulong upang tumaas pa ang produksyon ng bigas. Bukod dito, nakiisa rin sa programa si Oriental Mindoro APCO Reni Madriaga, DA Mimaropa Rice Program Lead Ronald Degala, City Mayor Marilu Murillo, CASD Focal Person Engineer Jasper Adriatico, NIA Mimaropa Regional Manager Engineer Ronilio Cervantes, Oriental Mindoro Provincial Agriculturist Christine Pine, NFA Oriental Mindoro Acting Branch Manager Dennis Mexico, Malad Barangay Chairman Hector Africa at iba pang mga kawani at kinatawan mula sa mga kalahok na ahensya at attached agencies ng DA. Sa proyektong ito, inaasahang magiging modelo ang BBM Cluster sa iba pang lugar sa Pilipinas na maaaring tularan ng ibang rehiyon para mapalakas ang produksyon ng bigas sa lokal at buong bansa. Mula sa DA Mimaropa, Paulo Jose nag-uulat. Kinilala ang mga model clusters na nagpatupad ng estratehiya ng clustering at consolidation sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation at MRIDP Summit sa pakikipagtulungan ng mga programa para sa palay, mais, high-value crops, livestock at organic agriculture noong October 31, 2024 sa Isabela Convention Center, Kawayan City, Isabela. Nabigyan ng espesyal na pagkilala ang 8 cluster ng palay, 3 cluster ng mais, 2 cluster ng high-value crops, 3 cluster ng livestock at 1 organic agriculture cluster. Nagkaloob din ng mga plake ng pagpapahalaga sa 4 na cluster ng palay at 5 cluster ng high-value crops para sa kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng pagkain na nagresulta sa pagkamit ng PhilGAP certification ng 177 farms na may kabuuang 448 hectares. Ang kanilang pagsasanay at sertipikasyon ay pinangasiwaan ng DARFO2 Regulatory Division. Bukod pa dito, isa pang plake ng pagpapahalaga ang ibinigay kay Mr. Christian Framil ng Difun Saranay Development Cooperative at Mrs. Desiree Telan ng Cagayan Seed Producers Multipurpose Cooperative para sa kanilang representasyon ng Cagayan Valley sa 2nd National F2C2 Summit noong May 31, 2024 na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan. Pinangunahan naman ni Dr. Valentino Perdido, MRIDP Consultant, Dr. Roberto Busanya, Regional Technical Director para sa Operations and Extension at Engineer Monico Castro Jr., Field Operations Division Chief, ang paggawad ng mga parangal. Samantala, sa patuloy na suporta ng mga FCA at iba't ibang lokal na pamahalaan, positibo ang DARFO2 na mas marami pang FCA ang magpapatupad ng clustering at consolidation ng sakahan bilang estratehiya upang matulungan ang kanilang mga magsasaka na mapataas ang ani at kita. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Jackie Luto Maliwan, nag-uulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan natin ang agri-history tungkol po muli ito para align tayo ang National Organic Agriculture Month. Kasama po natin dito si Marie Vergara.
Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History! Ako si Imari Vergara para sa bahaging Agri-History ng ating programang Maunlad na Pilipino. Nakikinig kayo ngayong Saturday sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang buwan ng Nobyembre ay napaka-espesyal para sa ating organic agriculture practitioners at advocates dahil dito natin ipinagdiriwang ang National Organic Agriculture Month. Sa bisa ng Proclamation No. 1030 Series of 2015, ang taunang selebrasyon ng National Organic Agriculture Month ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang maipatupad, maipalaganap at maitaguyod ang organikong pagsasaka sa Pilipinas. Ayon pa sa proklamasyong ito, malaki ang ginagampan ng papel ng organikong agrikultura sa pagkamit ng kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at pagpoprotekta sa kalusugan ng mga manggagawang agrikultural, consumer at publiko. Inaasahan ding lalakas ang global competitiveness, environmental integrity, food safety at security, at poverty alleviation sa bansa sa tulong ng organic agriculture. Higit namang pinaiigting ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agriculture o DA ang pagsusulong sa organikong agrikultura sa pagsasabatas sa Republic Act No. 10068 na mas kilala bilang Organic Agriculture Act of 2010. Isa sa mga produkto ng batas na ito ang National Organic Agriculture Program o NOAP, ang programa ng DA na nakatuon sa pagpapatupad at pagsusuri ng mga inisyatiba para sa organic agriculture practitioners. Layunin din ng NOAP na gawing climate at disaster resilient ang bansa, pati na ang pagkamit sa social justice para sa lahat. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng DA NOAP ang Organic Agriculture Livelihood Project, kung saan nagsisilbi itong producer at supplier ng organic inputs, tagapaghatid ng iba't ibang farm services at maging consolidator at marketing arm ng mga organikong ani at produkto. Nariyan din ang Participatory Guarantee System upang mas maayos ang sistema ng pagsesertipika sa mga magsasaka at food producers na organic agriculture practitioners, pati na magsilbing alternatibo sa third-party certification ng mga ito. Nag-aalok naman ang DA NOAP ng Youth Scholarship Grant on Organic Farming sa tulong ng DA Agricultural Training Institute. Layunin nitong pasidhiin pa ang interes ng mga kabataan sa organikong pagsasaka at ihanda ang mga ito sa pagtatatag ng kanilang sariling hanap buhay na nakabase sa organic agriculture. Nagtatatag din ang DA NOAP ng seed centers sa pakikipagtulungan sa DA Bureau of Plant Industry upang palakasin ang seed banks at centers ng mga lokal na pamahalaan at gawin itong suppliers ng mga organikong binhi at planting materials. At syempre pa, tinutugunan din ng mga programa ng DA NOAP ang capacity development, research for development and extension, marketing assistance, social credit, policy development, at advocacy at promotion ng organic agriculture sa Pilipinas. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa Facebook, pati na ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History!
ayan po ang bahagi ng agri-history para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa MNP, Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Alright. At para po sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, masaya po kaming makasama muli sa pagkakataon na ito ang mga kinatawan mula sa ating TA, National Organic Agriculture Program, para po sa ating usapin tungkol po sa ating first international, participatory guarantee system. Ito po yung ating mas kilala siguro sa madali ang bigkas nito, yung PGS na summit po natin. At para po sa paksa na ito, makasama natin ng hepe ng Advocacy and Policy Division ng NOAP na si Ma'am Lea C. Deriquito, and of course, ang ating Development Management Officer 2, once again from NOAP, si Ma'am Mary Chris Loquiao. Welcome po sa ating programang Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Good morning, Miss Ella, at sa ating mga tagapakinig. Ayun, at welcome po tayo once again sa ating talakayan. And I guess dito po sa ating topic na ito, unang-una nating gustong malaman, especially po, hello po sa ating mga tagapakinig na mga ka-agri natin at kaisa sa organic agriculture or pagsusulong nito. Ano po ba yung ating tinatawag na PGS? At sa paglalahad po natin ng kung ano po ang PGS, maaari po ba natin na pwede po bang makwentuhan nyo kami kung ano po yung mga kumbaga starting up or parang paano to nag-umpisa? Okay po. So, bago po ang lahat, magandang umaga ulit po sa ating mga tagapakinig at narito kami sa Ox kami. Okay po. So, ano po ba ang PGS? Participatory Guarantee System. Ito po ay isang alternative certification process para sa ating mga organikong magsasaka. Compared po sa ating third-party certification, ito po ay mas affordable para dun sa ating mga mas maliliit na nagsasaka ng organic. So, gaya po ng third party, ang PGS ay dumaraan din po sa masusing na proseso to ensure the quality of our organic products para po tayo ay makasigurado na ito ay organic talaga. Ang PGS po ay nabuo noong 2004 sa Torres, Brazil sa pangunguna ng IFOAM and Maela. So ano po itong IFOAM? Ito po yung tinatawag na International Federation o Organic Agriculture Movement, at ang Maela naman po ay American Agroecology Movement. So sila po yung nangunguna noon sa pagbubuo ng PGS para po mas marami ang ma-certify na organic. Dito naman po sa Pilipinas, nagsimula po ang PGS noong binuo ng masipag ang PGS Pilipinas noong taong 2013. It was in 2020 po nang ma-amend ang ating RA 10068, ang tinatawag nating Organic Act. At dito po, nung ma-amendahan ito ng 2020, ay na-institutionalize po at na-recognize ang PGS. And in 2022, the first PGS core group, ito po ay tublay, ay na-recognize at na-accredited. Naging accredited na po siya. And currently, we already have 34 accredited core group nationwide. Ayan. So, napakahaba na rin po pala ng ating history para po sa ating PGS. At dito naman po, sa summit na gaganapin po natin, bakit po kaya magkakaroon tayo nito? Tsaka, ano po ba yung pinakalayunin nito? Of course, aside po sa ipapakilala po natin yung PGS, at ano po ba yung parang kahalagahan na maging kabilang po yung ating mga farmers dito? Okay. Unang-una po ang nais nating dito sa ating PGS Summit ay ang magbalik tanaw. 20 years na po ang nakaraan nung nagsimula ang PGS noong taong 2004. At nais nating malaman kung nasaan na ang ating PGS at ano ang naitulong nito sa ating mga magsasaka.
So, ang isa po sa mga layunin nito ay sharing of experiences. So, experiences po ng ating mga local PGS at the same time po ay yung ating mga imbitado na galing sa ibang bansa. Ano po yung kanilang naging karanasan tungkol sa PGS? And then, we will look into the current status of organic agriculture, not only sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na rin po. And isa po sa ating pang gustong malaman ay makapag-identify tayo ano yung mga challenges, issues and concerns na ating hinaharap sa kasalukuyan at ano po yung posibleng solution para dito. So, para po ito ay magkaroon ng action plan. And then, isa pa po ay para ma-strengthen natin yung ating mga stakeholders ng organic agriculture. Magkaroon tayo ng matatag na networking. And then lastly po, magkakaroon din tayo ng product exhibit para naman ang ating mga produkto ay makilala rin sa ibang dako ng bansa at ng mundo. Nakakatuwa naman po, no? 20 years. It's such a milestone po para po sa ating PGS. And dito nga po, no, ay nakaka-excite na maging bahagi nito. And speaking of maging bahagi, sino-sino po ba yung mga inaasahan natin na mga participants na lalahok po dito sa ating summit? So, gaya po ng nasabi natin, ito ay PGS Summit. International po ito. So, ang atin pong mga dadalo dito sa ating summit ay mga PGS practitioners. So, unang-una po, yung ating mga local practitioners and also yung ating mga foreign delegates. Invited po sila. And then, lalahok din po dito yung ating IFOWAM, kung sino yung nangunguna sa pagtatatag ng PGS sa ibang bansa, at meron din po tayong mga imbitado na ASEAN members na ito naman po ay imbitado ng ating DA Agricultural Training Institute. Ayan. So exciting po dahil talagang pinaghahandaan for sure dahil ito'y international. Marami tayong inaasahan maging kabahagi nito. At siguro po, no, as we heighten up yung ating excitement para po sa nalalapit nating summit na ito, international at that, ano-ano po ba yung mga dapat abangan pa po ng ating mga participants na nabanggit po nating makakasama sa ating summit? Ayan, Miss Ella. Alam mo ba ang tema ng ating selebrasyon ay Celebrating 20 Years of PGS Development, Growth and Achievements. So sa tema pa lang natin ay aasahan na natin ang mga magiging pag-uusap tungkol sa kasaysayan ng PGS, pagpapakita ng mga kwento ng tagumpay, gayon din yung mga pagsubok na kinaharap ng ating mga participants sa kanilang implementasyon ng PGS. So ito yung ilan sa mga dapat abangan ng mga magiging participants natin. Una, yung pagbabahagi na ng mga karanasan sa pagpapatupad ng PGS sa iba't ibang bansa. So dito, we are hoping to learn from the practices of different countries. So ikalawa, mayroon tayong photo display nitong 20 years history ng PGS sa buong mundo at PGS dito sa ating bansa. Mayroon din tayong product display gaya ng nabanggit ni Ms. Lea, no, kung saan ipapakita natin dito yung mga produkto ng ating mga certified PGS dito sa ating bansa. Gayon din, officially ay ipapakita din natin sa publiko itong ating Organic Agriculture Marketplace. So, isa itong platform kung saan maaaring mag-post dito yung ating mga organic producers ng kanilang produkto. At dito rin ay makasisigurado yung ating mga buyers na ang kanilang bibilihin ay talagang siguradong organikong mga produkto. Gaganapin din natin dito yung launching ng PGS Mark Infomercial. Alam mo, Miss Ella, yung ating PGS Mark na i-launch na siya taong 2022. So ito ay tatak na magsasabi na guaranteed organic yung isang produkto, kung kaya ito ay dapat na hanapin ng ating mga mamimili. So ngayon, upang mas matandaan ng publiko itong tatak na ito, ay nagagawa tayo ng infomercial or commercial siya na magpapakita nitoong PGS Mark sa ating mga mamimili. Finally, magkakaroon din tayo ng farm visit. So, para sa ating mga international delegates, para maipakita naman natin sa kanila yung ilan sa mga certified farms dito sa ating bansa. Ayan, so hindi maliligaw ang ating mga publiko po, ating kabilang po yung mga consumers po natin, no? Dahil mahalaga po na mention kanina yung tungkol po sa ating tatak
ng PGS na dapat po ay nakikita natin sa ating mga produkto to ensure na ito nga po ay certified organic. At dahil nga dyan, 20 years after, dahil sineselebrate po natin along with this International Summit, syempre may impact na ito for the past 20 years. Pero beyond pa po, and syempre hindi naman tayo magsa-stop at just 20 years. Ano pa po yung mga inaasahan natin na magiging impact pa ng ating gaganapin na summit sa mga initiatives ng ating PGS? Okay, so inaasahan natin na ang summit na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na inisyatiba ng PGS, lalo't higit sa pagpapalakas ng kolaborasyon at matibay na ugnayan sa pagitan ng mga PGS stakeholders na kalahok. Ikalawa, of course, matuto tayo mula sa sharing ng mga delegates at gamitin yung mga learnings na ito upang mas mapaunlad yung kasalukuyang implementasyon ng PGS dito sa ating bansa. At lalo't higit makabuo tayo ng mga konkretong hakbang o proyekto sa pagpapaunlad ng PGS na maaari nating ipatupad pagkatapos nitong summit. Ayun! Syempre, siguro sa mga at this point in time na nakikinig po sa atin, gusto nilang malaman, paano po ba sila makikilahok yung mga ano po natin, no? Exciting, kumbaga na-entice na sila na maging bahagi po nito. Kung ako isang individual at gusto kong maging kasama, maging kalahok po ng ating summit na ito, or even organizations, paano po sila magiging part ng ating activity na ito? So, kagaya ng nabanggit kanina ni Ma'am Lea, no, nakatuon kasi itong ating selebrasyon sa mga PGS groups natin. So, ang focus nito ay mga stakeholder ng PGS at iba pang mga stakeholder sa organikong pagsasaka. Gayunpaman, ito ay ila-livestream natin upang yung mga pangunahing kaganapan ng summit ay makita ng iba pang mga interesadong individual. So, sa ganitong paraan, mas maraming tao ang kakaroon ng pagkakataong makaalam at makasali sa mga talakayan at aktibidad kahit hindi sila pisikal na naroroon. Ayan, so hindi po may iwan kung kayo po medyo busy po tayo, no? Pwede po tayo mag-join through our online means. Ipoprovide po ito ng ating mga kasamahan sa DA NOAP at mga partners po natin for our first ever PGS International po nating summit na ito. And of course, bago po namin kayo tuluyang pakawalan, nais po namin kunin ang inyong mga mensahe po para po sa ating tagapakinig. Okay. So bago po kami magpaalam, ay hinihikayat po namin kayo na tangkilikin ang ating mga PGS product. At wag po niyong kalimutan, hanapin ang PGS Mark. And sa coming November po, hindi lang po PGS Summit ang meron tayong pagtitipon. Meron din po tayong National OA Organic Agriculture Month. So, iniimbitahan po namin kayo na mag-join naman kayo sa ating selebrasyon na ito. So, maraming salamat po. At eto po si Alet, meron din daw siyang sasabihin. Okay, maraming salamat po, Miss Ella, at sa ating mga tagapakinig. So, nawa po ay patuloy po ninyong suportahan ang aming programa at sama-sama po nating itaguyod ang organikong agrikultura. Ayan, at para po sa ating aabangan, mark your calendars po sa darating na Nobyembre. Actually, every November po ang ating National Organic Agriculture Month. Huwag po nating kalilimutan, marami po tayong mga aabangang gawain. Kasama na nga po ang ating naging paksa sa ating talakayan, ang First International Participatory Guarantee System, or ito nga pong PGS natin na summit. Nakasama po natin muli ang ating Chief for the Advocacy and Policy Division ng NOAP, si Ma'am Lea C. Deriquito, and of course, ang ating Development Management Officer 2, once again from our NOAP, or National Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture, si Ma'am Marie Chris Loquiao. Maraming salamat po. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka.
bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be rice-ponsible. Let's be responsible. Welcome back sa Mauna na Pilipino. Kasama pa rin po namin kayo. At sa ating kasunod na bahagi ng programa, narito po ang Unlad Komunidad o UK for short. Katawan po natin dito ang Philippine Rural Development Project or simply PRDP. And for this episode, once again, hatid po yan sa atin ng Information Officer ng DA-PRDP NPCO na si Ma'am Julie Ace Brandon R. Barao. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa ginanap kamakailan na Institutional Strengthening Action Plan sa pangunguna ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up noong November 12 hanggang 13 sa Philippine Coconut Authority Conference Room sa Quezon City. Layunin ng 2 araw na workshop na pagsamahin ang pag-unawa sa ISAP sa lahat ng antas ng pagpapatupad nito at suriin ang mga dokumentong isusumiti sa World Bank. Layunin rin ng workshop na gumawa ng isang work plan na may timeline sa agarang pagpapatupad nito. Ipinaliwanag ni DA-PRDP National Deputy Project Director Angelita D. Martir na ang proyekto ay mayroon ng iba't ibang hakbang upang matugunan ang mga panganib sa pandaraya at katiwalian sa proyekto. Today, the PRDP has embraced data-driven approach and digital system in the whole project cycle management. That is why the World Bank is lauded by the PRDP for giving a new way in terms of strengthening systems and procedures. However, as we expound our scope and activities, mapapansin niyo po ang laki ng utang natin. So we have the $600 million for the scale-up, meron tayong 500 ng original loan, and 450 ng second additional financing, including po yung loan natin ng YLP and Richcore. The bank recognizes that there is a big risk and critical areas in the project design for further strengthening, like in procurement, financial management, and the sub-project implementations which are vulnerable to fraud and corruption and other irregularities in implementation. To guide the project, we establishing this ISAP po, and to ensure that mitigation measures and controls are established to effectively address these challenges. Ang mga kalahok mula sa PRDP Scale-Up Project Support Offices at Regional Project Coordination Offices ay nagbigay ng kanilang mga komento at input sa iba't ibang mga dokumento ng ISAP tulad ng mga concept notes, implementation red flags, at ang internal audit para sa pagpapatibay ng pagsasapinal nito. Napagkasunduan din nila ang isang work plan na nagdedetalye ng timeline ng pagsusumite ng dokumento sa World Bank at ang rollout ng ISAP sa mga local government units at farmers cooperatives at associations na nagmumungkahi ng PRDP Scale-Up Sub-Projects. Nagpasalamat naman si DA-PRDP National Project Director, Assistant Secretary Unicoles A. Manalo sa mga partisipan sa kanilang aktibong pakikilahok sa 2 araw na workshop at pinaalalahanan sila na buksan ang linya ng komunikasyon upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng ISAP. Layunin ng ISAP na palakasin ang itinatag na hanay ng mga pamamaraan at sistema ng proyekto na nagpapagaan at tumutugon sa mga panganib sa pandaraya at katiwalian upang mapabuti ang accountability, transparency at kalidad ng mga investments sa paghahatid ng serbisyo. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much, Ma'am Julie. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP. Once again, tutok lang dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Mauna na Pilipino, 702 DZAS. At oras na
para kilalanin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoys. At yan po si Rolando at Esther Mintak. Kasama po natin muli dito si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako muli ang inyong segment host na si Marie Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys ng maunlad na Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Livestock and Poultry Month nitong Oktubre at ng National Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre, hatid ng Farmtastic Pinoys ngayong araw ang isang kwento ng tagumpay sa larangan ng organikong paghahayupan sa Pilipinas. Isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang paggamit ng mga organikong pamamaraan ng agrikultura gaya ng Integrated Diversified Organic Farming System o IDOFS upang matugunan ang mga epekto ng nagbabagong klima, makamtan ng seguridad sa pagkain at nutrisyon, mapaigting ang kontribusyon ng bawat pamilya sa sustenableng pag-unlad, at mapaghusay ang mga magsasakang Pilipino. Isa sa mga tumugon sa advokasiyang ito ng DA ang 6 Mintak Farm, isang 2-hectare IDOFS farm sa Maria Aurora na pagmamay-ari ng mag-asawang Rolando at Esther Mintak. Narito ang kanilang kwento. Binata pa lamang ay sinisimulan na ni Rolando Mintak ang pagpapaunlad ng kanyang lupain sa Aurora. Kaakibat ang kanyang misis na si Esther at ang kanilang mga anak na itatag niya ang 6 Mintak Farm. Nagsimula ang farm bilang isang niyugan, ngunit nang ma-inspire si Rolando sa konsepto ng 1:3 ratio o 3 commodities sa isang ektarya, sinikap niyang makamit naman ang 1:6 ratio. Inorganisa nila ang farm para sa pagtatanim ng palay, prutas, gulay, halamang ugat, herbs at spices, at maging sa pag-aalaga ng tilapia at samot-saring hayop. Ginagamit ng pamilya Mintak ang mga dumi ng hayop at mga tinabas na damo bilang organikong lupa at pataba. Ang mga sobrang ani naman nila ang nagsisilbing pamakain nila sa kanilang mga alagang hayop. Isa rin ang 6 Mintak Farm sa mga natulungan ng DA. Nakatanggap sila ng technical support, mga binhi, farm inputs at trainings upang lalo pang mapaunlad ang kanilang farm. Kinatawan din nila ang Central Luzon Region sa iba't ibang agriculture-related competitions sa buong bansa. Ilan lamang sa mga naiuwi nilang parangal, ang Gawad Saka 2007 Regional Winner, Outstanding Farm Family Category, at 2023 IDOFS Contest Provincial Champion Farm Family Category. Nakatutok sina Rolando at Esther sa pagsasagawa ng trainings para sa mga lokal na magsasaka at kababaihan. Hangad din nilang makapag-produce ng organic feed pellets sa hinaharap. Bilang advisor ng Maria Aurora Rural Improvement Club, ibinabahagi ni Esther ang kanyang mga kaalaman pagdating sa value adding at pagnenegosyo. Si Rolando naman ay dating barangay captain at miyembro ng Board of Directors ng Ramada Farmers Association. Ang mga titulong ito, ayon kay Rolando, ay nakatulong upang mas mapalawak pa ang mga naaabutan ng tulong ng 6 Mintak Farm. Sana ang Department of Agriculture ay patuloy pa rin na humubog at mag-encourage sa mga farmers na mahalin yung gawin yung teknolohiya na tinuturo ng Department of Agriculture para mawala yung dating kaisipan ng mga tao na pag magsasaka ay mahirap. Sa pamamagitan ng unang pagtatagumpay ko as learning site, matulungan ko ang mga kabataan, mga kababaihan at ang aking komunidad. Yan sina Rolando at Esther Mintak, Certified Farmtastic Pinoys. Thank you so much, Marie. At ayan po ang ating Farmtastic Pinoys para sa araw na ito. Siyempre po, hindi pa uhuli ang bahaging ito nating programa.
programa. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid Ba Ninyo? Tenen. Ako na yun. Natutuwa po talaga ako dun sa thank you so much po sa ating mga production technicians, mga editors po ng episode sa pagtukoy ng sound na ito. Ako mismo nagkakaroon ng cue na ito na nga po ang ating segment. At dahil dyan, babahagi natin na ngayong linggo'y pinagdiriwang natin ang ika-17 or 17th Annual Global Warming and Climate Change Consciousness o CCC Week. Ito'y isang mahalagang pagkakataon upang palalahanan ang bawat isa sa ating responsibilidad sa pagprotekta ng kalikasan at ang pagharap sa mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima. Ang tema para sa taong ito ay Bagong Pilipinas, Bagong Bansang Matatag na may sub-theme na aksyon at adaptasyon ng makabagong henerasyon ng DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or mas kilala po natin siguro bilang DA AMIA. Ang pagdiriwang ng CCC Week ay base sa Proclamation No. 1667 or 1667 Series of 2008. Layon po nitong itaas ang kamalayan ng lahat sa lahat po for everyone's awareness tungkol sa effects ng pagbabago ng klima at panahon at bigyang diin ang kahalagahan ng pagtugon dito. Ngunit bago ang lahat, alam niyo ba or batid ba ninyo na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change? Naku po, kung normal sa atin yung ulan ay talagang ayon po sa datos ay ito na nga. Ayon sa mga eksperto, isa tayo sa mga bansang pinakamadaling tamaan ng matitinding bagyo, pagtaas ng level ng dagat at pagbabago sa pattern ng pag-ulan. Dahil sa ating geographical na lokasyon, nasa panganib ang ating mga komunidad na nasa baybayin, mga sakahan at mga palaisdaan. Kamakailan nga lang po ay nagdaan ng 4 na magkakasunod na malalakas na bagyo sa Pilipinas sa loob lamang ng 10 araw. Para sa ating agrikultura at pangisdaan, ang pagbabago ng klima ay isang seryosong banta. Kapag nagiging pabago-bago ang panahon, naapektuhan po ang panahon ng pagtatanim at ang pag-ani ng ating mga magsasaka. Ang mga biglaang pagbaha at tagtuyot ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pananim at nagdudulot ng malaking pagkalugi. Naku, ayaw po natin yan. Sa sektor ng agrikultura, sa sektor ng pangingisda naman po, ang pag-init ng tubig dagat ay nagiging dahilan ng pagkawala ng mga isda sa ilang lugar. Naku, nababawas ng huli po ng ating mga mangingisda. Maging bahagi po tayo ng solusyon para sa mas ligtas at mas masaganang kinabukasan. Ipagpatuloy natin ang pagprotekta sa ating kalikasan hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Happy Climate Change Consciousness Week. Ayan po ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo'y mapaglingkuran sa paganto-ganto lang po namin na nakapag-serve po kami. Nakataba po yun ng puso. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ang MNPI programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division, Kajan. O narito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawigaan, Kabanata 20, talata 24. Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapanaluhan, ngunit ang magpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Thank you so much, Kajan! At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi po sa KBP, para maghalo ko po yun. O, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami. Thank you so much po sa aming DZAS family na bumati rin po sa akin itong aking kaarawan. At thank you so much po, no? At siguro po may maliit lang po akong mahaba tong kwento na to nung nilahad ko siya via text, pero paikliin ko na lang. Meron pong pagkakataon ako bago ako magkaarawan, nahulugan po ako ng gamit sa isang, ano bang tawag sa ganun?
Basta parang yung app po natin na hindi ko kasi sure kung kung dapat ko i-name drop. Pero ano po siya, nagpasuyo ako ng gamit. Sabihin na lang natin gano'n. Nagpasuyo ako ng gamit through this app, and sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog po yung aking gamit while in transit papunta sa akin. So ngayon, sa awa ng Diyos, sa kinalaki po ng area kung saan siya posibleng nahulog, ay napulot po ito ng mga kapulisan na nagro-roving po nung gabi na mangyari po yung insidente. Parang kung ikay nawalan ng hindi naman ganun ka-importante, syempre sa ibang tao hindi yun mahalaga kasi hindi nyo naman po yun gamit ko po yun. Kaya nung nahanap po siya, parang talaga ako lang po yung masayang-masaya, kaya parang I had to, though they were not asking, I had to explain myself na ako lang po syempre ang pinakamasaya sa tagpong to kasi ako po yung nawalan. Pero yun nga po, nais ko pong ipaabot ang aking pasasalamat din doon po sa ating mga kapulisan ng Kamuning Station 10 and sa atin pong Station 2 sa Masambong, na talaga naman pong tinulungan po ako sa aking concern, and of course sa ating DPOS ng QC City Hall. Ito po yung ating Department of Public Order and Safety. Noong una po hindi ko alam po anong gagawin ko, pero ito mga nabanggit ko po na nais ko pong pasalamatan ay hindi po nila tinuring na mababaw lang yung aking concern, nawalan lang ng gamit. Parang ano po talaga, napaka-professional po nung pagturing nila doon sa aking concern. Parang binigyan po talaga nila ako ng sapat na panahon upang makapaglibot-libot, matingnan kung talagang mahanapan natin, at sa kagandahan ng pangyayaring yan nahanap ko po yung gamit. Napahaba na rin po yung kwento, pero hindi po dapat ito magtapos nang hindi ko po mapapasalamatan yung mismong rider po na aking nakontrata sa app na ito. Hindi ko na lang po babanggitin, hanggang doon na lang, papasalamat na lang ako dahil talagang ang nais ko lang ay mabawi po yung aking gamit. Thank you so much po sa aking Kuya Rider, hindi mo po ako sinukuan, hindi mo po ako iniwan. Ayun po, naituro po ng maayos kung saan siya dumaan, at doon lang kami nakapag-focus. Napakalaki po ng Quezon City para po akong maghahanap ng karayom sa kumbaga in English po, needle in the hay. Parang ganun ho. Pero sa tulong po ng aming pinakamalaking lead sa kooperasyon po ay nahanap po. Maaring hindi na po pero sa magandang, it's a good story po, no? Parang children's story ba yun? Kikwento ko po ito pag may mga apo na ako. Ayun. So, thank you so much po once again. Naiwan po nito sa akin na tayo po'y talagang binabantayan ng ating mga kapulisan. And of course, sa inyo pa mga tagapakinig, thank you so much po sa pagsama sa atin ngayong umaga hanggang sa susunod po ulit na Sabado, 5 to 6 in the morning. Kita-kits po ulit tayo. At sa lahat po ng mga kasama natin sa programang ito, kabilang syempre si Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz para po sa batid ba ninyo. Maraming salamat po. Ako po si Ella Arsiaga, hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.